Kaugnay pa rin ang patuloy na bakbakan ng militar at MNLF Miswari faction. Makakausap natin sa linya ng telepono si DILG Secretary Mar Rojas. Good morning po, Secretary Rojas. Si Sherry Ann Torres po ito ng News TV Live. Magandang umaga sa iyo, Sherry. May buntag ka rin. Yes, Secretary, umaalingaw-ngaw pa rin daw po ang putukan dyan sa Zamboanga City. Ang panig ho ba ng gobyerno ay bukas na magkaroon ng ceasefire para hindi na madagdagan pa ang bilang ng mga patay at sugatan? Wala, nananatiling ang bukas ng gobyerno sa kahit anong pag-uusap na may mararating. No? Kahapon ay patuloy bakbakan dito. 7 ata o 6 ang inyong team dito. Kayo naman siguro, mga reporters ninyo, pwede niyong tanongin na patuloy ang bakbakan dito, ang putukan, yung paggagamit ng mortar ng MN at pagsusugat ng mga sibilyan at pati na rin yung mga tropang militar o kaya. So, yun ang situation on the ground. Secretary, ito hong hinihingi ni Chairman Miswari na mabigyan ng safe conduct pass ang kanyang tropa kapalit yung pag-turnover ng mga bihag. Posible daw po ba ito? Hindi ako kabahagi ng kahit anong pag-uusap na sa pagitan ng kung sino man ang nakipag-negotiate niyan. So siguro hindi ako pwede mag-comment dyan. Wala akong alam dyan sa ano. Nagpasya ang Pangulo, ginagawa naman lang namin kung anong utos ng Pangulo at hanggat magbago ang utos ay tuloy-tuloy naman po ang sakay sa panig ni Sec. Dasmin at saka sa panig ko ay nandito kami on the ground at kung ano yung marching orders, yun naman lang po ang ginagawa. Meron pong ulat kahapon na limitahan na raw po ng puwersa ng gobyerno ang lugar na pinepwestohan ng mga rebelde sa Zamboanga City. Pwede po bang malaman, Secretary, ano-anong lugar na lang po ang kontrolado ngayon ng MNLF Miswari faction? Tama ka dyan. Magmula sa cordon, ibig sabihin ay wag palawakin, naging contain, ibig sabihin naging hard demarcations, no? Talagang hindi na makakalusot. At ngayon naging curtail or curtailment, no? Or constrict, ibig sabihin na paliit na paliit yung lugar na kinokontrolan nila. At sa ganun ay magiging mas focused yung operations ng police at ng Armed Forces of the Philippines. Sa ngayon ay nakalimita na lang sa bahagi ng Santa Barbara, Santa Catalina at bahagi din ng Talon-Talon. Secretary, ito ho bang barangay Talon-Talon at barangay Mariki kung saan daw tumatakas sakay ng bangka ang mga MNLF? Nakordonan na rin po ng militar? May mga na ganun. Itong kasing Mariki area, pampang yan mangrove, no? At saka mga fish pond, asinan, ganun. Kaya may mga reports nga na pumupuslit or nagpapalit ng bihis yung mga MNLF at doon dumadaan. Ganun pa man ay meron din mga nakabantay na pulis at tropa doon at may mga nahuli na nga sila. Secretary, last question na lang po. Kumusta po yung sitwasyon dyan ngayon? Yung mga nagsarang establishmento po sa lungsod, nagbukas na po ba ngayon? Mas marami ang nagbukas ngayon, pati na rin ng mga bangko ay pinahintulutan. Pas ngayon, Sabado-Linggo ng Bangko Sentral. So mga bangko bukas, ang laman ng mga ATM ay nire-replenish nila para kahit may access sa cash. Yung check clearing, yung pag-clear ng mga cheque, whether cheque ng sahod o cheque ng negosyo, ay ginawang mas madali din dito, electronic, ng Bangko Sentral para patuloy ang ikot ng pera at walang magugutom dahil hindi nila ma-access yung kanilang pera sa bangko. No? Ganun din ay patuloy din lumawak ang ating rolling stores. Ang laman ng NFA, by the way, yung NFA warehouse ay malayo sa putukan, malayo. So, mahigit 5 kilometro siguro. So magmula doon ay may access lahat ng mga tindahan sa NFA rice. Mahigit 200,000, 240 o 250,000 bags ang laman ng NFA rice doon po sa NFA. At yung pang-araw-araw na konsumo ng Zamboanga City ay 6,000 bags lamang. So that is 50 days supply na naandito. Hindi pa bilang doon yung commercial, yung mga nasa warehouse ng privado or commercial
ng mga traders. Yung bigas naman at pagkain para sa Pasilan, sa Sulu at saka sa Tawi-Tawi ay meron din, puno din ang mga warehouse ng NFA doon. So sapat ang pagkain dito, chinek din natin yung laman ng mga depot ng oil companies, sapat ang diesel, ang petrolyo, ang lube, ang gasolina, kerosene dito sa Zamboanga. So unti-unti ay bumabalik na sa normal, lalong-lalo na dahil nagkaroon ng hard demarcation. Ibig sabihin parang isang zona o isang linya, ito yung Santa Catalina Road tungo sa na kung saan talagang halos 40 ang mga checkpoint ng PNP at military dyan, parang walang makapuslit mula dito sa area ng Kulo. Okay, maraming salamat po sa ibinigay Thank you. ninyong pagkakataon. DILG Secretary Mar Rojas.